Sa simula ay payapa, ang hangin ay banayad. Habang ang daigdig sa pag-ikot ay layat sagad. Ngunit sa bawat saglit ng tahimik na takbo, may kwentong uusbong sa gitna ng mundo. Sa ilalim ng isang mapayapang asul na dagat, sa bawat paghampas ng malamig na alon, may isang buhay na nakikipagbuno sa ilalim nito. Sa lalim ng tubig, tila humihinto ang mundo habang pinipilit at pinipigilan ang hininga. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang dala ng bawat kabibing makukuha. Nag-umpisa ang aking paglalakbay mula sa Catbalogan City patungo sa isang liblib na barangay sakop sa isla ng Zumaraga, Samar. Sumakay ako sa pampasaherong bangka at hindi agad kami nakarating sa barangay na aking pupuntahan. Dahil maraming pasahero ang sakay, sila ay huminto at bumaba sa iba't ibang isla na kanilang tinitirahan. Mula alas 9 ng umaga, pagpatak ng alas 12 ay nakarating na ako sa barangay Lumalantang. Tahimik ang barangay at payak ang kanilang pamumuhay. Nahahati sa lupa at dagat ang barangay na ito. At isa sa mga hanap buhay ng mga taga rito ay ang buy and selling tulad ng mga baboy. Sa ibang lugar sa Pilipinas, ipinagdiwang ang kaarawan o kapistahan ng Senior Santo Niño, ngunit dito sa barangay Lumalantang, sakop ng Sumaraga, pitsa 15 pa lamang, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Senior Santo Niño bilang pag-alaala sa pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas at pagtanggap ng mga Pilipino sa pananampalataya. Kaya para sa mga dibuto, ang Santo Niño ay isang simbolo ng himala, proteksyon at pag-asa, kaya't taon-taon ay idinadaos ang malaking pista gaya ng sinulog at ati-atihan. Kahit isang isla, hindi sila salat sa tubig. Sa kanilang lugar nanggagaling ang bukal at naiimbak sa malaking tangke na nagbibigay pag-asa sa mga taga rito. At ang iilan sa mga malapit na isla o mga barangay ay dito rin kumukuha sa kanila ng mga tubig. Sa barangay na ito ay nakilala ko ang isang taong mahigit isang dekada nang ang kanyang hanap buhay ay ang pagsisisid ng mga seashells sa karagatan. Sa bahay na ito sa tabing dagat ay nakilala ko si Kuya Jeffrey Pagtabunan. Nabalitaan kong may taong nag-order kay Kuya Jeffrey para bumili ng pangtiyon. Ngunit para siya ay magkapera, kailangan munang sumisid sa malalim na dagat. Kaya sa umagang ito ay nakita kong si Kuya Jeffrey ay abala dahil magtutungo sa karagatan.
Katulad ng ibang maninisid sa dagat o mangingisda, si Kuya Jeffrey ay gumagamit din ng plastik na pangyapak para may puwersang bilis sa dagat sa tuwing ito ay lumalangoy. Para kay Kuya Jeffrey, ang dagat ay hindi isang kalaban, kundi isang matandang kaibigan na laging handang makinig sa kanyang mga dalangin. Sa umagang ito, ang ibabaw ng karagatan ay tila isang malaking salamin. Walang kibo, walang bagsik, at tila nakikiisa sa katahimikan ng paligid. Nung makarating kami sa maliit na pulo ay tanaw pa rin ang barangay Lumalantang. At doon ay isinuot na ni Kuya Jeffrey ang kanyang mga gagamitin para sumisid. Katulad ng ibang matatanda na natutong maghanap buhay, si Kuya Jeffrey ay natuto rin mula sa kanyang pagkabata. Di naman pagtikangan na akong pakabuhi, pulo-pula ko na akong tatay. Amo na lang ako nakuha na ng pakabuhi, gawa rin ako bumuhi ito. Basta nga, nakasawa ko, nagpamilya. Kaya mula nang natutunan ni Kuya Jeffrey ang ganitong hanap buhay, ito na ang nagsilbi niyang pag-asa ngunit nasa ilalim ng dagat. Sa umpisa ay mas minabuti kong pagmasdan lang muna para makita ko kung ano ang kanyang ginagawa sa ilalim ng dagat. Humigit kumulang 2 dipa, ganito kalalim ang kanyang sinisisid. Gamit ang mahabang bakal, ito ang kanyang nagsisilbing sandata bilang panungkit sa mga shells na nakadikit sa bato at pangkuha ng ibang shells na nakalubog sa ilalim ng buhangin. Sa unang tingin, malakristal ang linaw ng dagat. Ngunit sa aking nasisilayan, hindi gaano alintana kung nasaan ang kanyang mga kinukuha. Ngunit sa mga panahong malabo sa ilalim dahil sa lakas ng mga alon, hindi na lang siya nangunguha sa ilalim ng dagat dahil Di rin man nakikita ang pangtiyon kung malubog, salad. Di man makakakuha kung malubog. Sabi kung matagom, di rin ka mailog. Nauligod. kaya sa panahon kung saan ang dagat ay malinaw, sinubukan kong samahan si Kuya Jeffrey para makita kung paano niya kinukuha ang mga ito. Sa bawat pagtalon sa asol na kawalan, tila humihinto ang mundo. Dito sa ilalim ng dagat, ang isang hininga ay kasing halaga ng ginto. Sumisisid na walang tangke at oksigen, walang makabagong kagamitan, tanging lakas at tibay ng loob ang kanyang sandigan. Sa kagustuhan kong makakita sa kanyang mga pinupulot na seashells o bakluay sa ilalim ng mga buhangin, ilang sandali lang, sinabihan ako ni Kuya Jeffrey na may isang bakluay dito sa porsyon ng bato. Kaya't itinuro niya ito sa akin. Ngunit tumagal kami sa malalim na parte ng dagat. Kaya't ilang segundo na lang, gusto ko nang huminga sa ilalim, ngunit pinipigilan ko ito dahil gusto kong makita ang kanyang mga kinukuha. Ayo, tanak dito sa good. Paghulat iyo. Habang hindi pa marami ang naiipon, si Kuya Jeffrey ay nagpatuloy sa pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat.
Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang boses ni Kuya Jeffrey. Isa sa mga seashell na kinukuha ni Kuya Jeffrey ay ang tinatawag na bakluway. Karaniwan, sila ay matatagpuan sa ilalim ng mga buhangin. Ang ilalim ng buhangin ang nagsisilbing kanilang kuta. Ito ang tinitirhan upang hindi sila madaling makita at makain ng mga predators tulad ng mga isda, halimasag at mga ibon. Makalipas ang mahigit 2 oras na pakikipagsapalaran sa ilalim, si Kuya Jeffrey ay tumigil muna sa pagsisisid. Sa una ay ito lang muna ang kanyang mga nakuha. Bakluay, talaba, karang-karangan at iba pa. Sa mahigit 2 oras na pakikipagsapalaran, sa wakas ay may naipon na si Kuya Jeffrey. Yung pagpurian. Yan ang panahon yun. Bawat niya cellphone. At ilan sa kanyang mga nakuha, kanyang niluto at aming pinagsaluhan. Yodas. Ayon sa kwento, noong unang panahon marami daw ang seashells na makukuha sa ilalim ng dagat dito sa Lumalantang. Sa takbo ng mahabang panahon, marami ang may mga kompresor na bangka na kumukuha ng mga seashells sa ilalim dito. Kaya talo ang tulad ni Kuya Jeffrey na gumagamit lamang ng hininga para makakuha ng biyaya. Matapos kumain at makapagpahinga, nagpatuloy si Kuya Jeffrey at ito ang tamang panahon para mas makarami siya ng lamang dagat. At ang kaniyang pwestong panibagong sisisirin, ang pwesto na hindi dinaanan ng bangka na gumagamit ng mga kompresor. Sa mga sumunod na araw ay muling pumalaot si Kuya Jeffrey. Kung sa kanyang pag-alis tanging pag-asa at gutom ang kanyang puhunan, ngayon sa kanyang pagbabalik, isang banyerang pag-asa ang kanyang dala.
Sino mo na tama? Iilingan ni Jumi. Pareho era tayo, pareho era ng meron. Hindi uno? Bali, ano po yung order? Talaba, Talaba tsaka? aba-aba. Bali, ito lahat. Yan lang nasa ano lang, nasa timba lang. Ilan yan ang babayaran? 400. 400. Mura nga lang ano. At nung tanungin ko kung ilang oras niyang trinabaho ang halaga ng 400 na kanyang kikitain, Tatlong oras. mahirap ba? Mahirap. Bakit? Malamig. Malamig yung dagat. Tsaka maalon. Ito, inom muna ako ng kape para mainitan ang tiyan ko. Ngunit kung may mga panahon na hindi siya makakapunta sa laot dahil sa sama ng panahon o sa bagsik ng alon, Naghihimo na lang paraan dito sa sagka kung hingot hahanap na lang ito ng mapapagkakitaan o paglilibor sa bundok. Sa loob ng mahigit isang dekada, bakas na sa kaniyang mga kamay ang kaniyang pagsisikap. Pagsisikap na mas maiahon pa sa pangarap ang kaniyang mga anak. Isang hanap buhay na tinitiis, mahirap man para matugunan ang kumakalam na sikmura. Oo nga, ani. Sa halagang 400 pesos ay hiniwalay na ang bibilhin ng order. Ilang sandali pa, kumuha ng kaldero ang kanyang asawa. Niluto ang mga ito at pinagsaluhan kasama ng kanyang mga kapitbahay ang biyayang inihatid ng karagatan. Pero kung si Jeffrey ang tatanungin kung nahihirapan na ba siya sa kanyang hanap buhay, ang kanyang sagot, kung may langan iba nga pakabuhi. kung may ibang babayaan ko. hanap buhay lang siyang mapapagkakitaan, iiwanan niya ito. Ang rason, Para bagama ahon-ahon latit kahirapan latit akong pamilya. ang dagat ay isang malawak na matandang kaibigan at alam niya na tayo ay dito umaasa at hindi nang iiwan. Sa ilalim ng asul na kumot na ito, may isang kwento ng pakikipagsapalaran. Dito, ang bawat hininga ay ginto para kay Kuya Jeffrey. Ang dagat ay hindi lamang tanawin kundi ito ay isang buhay. Sa muling pag-ahon at pagsisid mula sa dagat, dala niya ay hindi lamang seashells kundi ang katunayan na ang pag-ibig ay hindi kayang magtiis ng kahit anong lamig at dilim. Natatapos ang araw, humihinto ang alon. Ngunit ang hiningang inaalay niya ay mananatiling buhay sa bawat ngiti ng kaniyang mga anak. Mula dito sa Barangay Lumalantang sa isla ng Sumaraga, Samar, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Docu Network. Ang hirap ng buhay dito sa tabing dagat. Sagot niya'y tiis lang anak, may pamilya akong inaalagaan. Ito ang buhay natin at ito ang aming tahanan ng probinsya. Province Life TV,
katapusan. Ngunit ang pagtitiyaga ay hindi mawawala sa atin. Tahanan ng probinsya, tingnan ninyo ito. Ang mga tao na nagtatrabaho ng husto upang may makain sa hapag, may maisuot sa katawan. Ito ang buhay natin, totoo at walang katangisi. Ang kamera ay isasara na, ngunit ang kwento ay nagpapatuloy sa mula sa liblib na sulok ng Samar, isang anak ng bayan ang sumibol, naglakbay. Antonio Cabubas, dalay simpleng pangarap, ibahagi ang kwento, hirap at sarap sa mga baryong malayo kung saan buhay ay payak. Makikita ang ngiti kahit hirap ang tinatahak. Bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap. Yan ang tunay na yaman na kanyang hinahanap. Hindi lang tanawin kundi puso ng tao. Ipararating sa inyo saan man sa mundo. Dito sa Province Life TV, ating masisilayan ang ganda ng Samar, hiyas ng silangan. Sa lente ni Antonio, buhay ay makulay, kalikasan at tao, sabay na naglalakbay. Ipakita sa mundo ang tunay na kwento ng buhay probinsya sa isip at puso. Mula sa simpleng kamera hanggang sa milyong mata, ang Samar ay magniningning, di na mag-isa. Saksi ang langit, lupa at karagatan sa dedikasyon ng isang Antonio para sa bayan. Dito sa Province Life TV, ating masisilayan. La, una pa. Anak ka pa. Una yun, toy. Bawi.